Sa Exodus chapter 33, ito naman ang kwento kung saan sinabi ng Panginoon kay Moses, pwede na kayong pumunta sa lupang pinangako. Pinangako ng Diyos. Kaya lang, hindi ko na kayo sasamahan. Di ba ko tayo yan? Yung pinakagusto mo, sabi ng Diyos, bibigay ko sa'yo, pero wag mong aasahan na makakasama mo ko. Anong reaksyon na marami? Yes! Yung pinakapaborito kong cellphone o yung gadget na gusto ko, yes! Di ba gano'n naman ang karamihan? The whole week na tayo nabubuhay, ang isip natin doon, nasa ng Diyos. Eh di gano'n nga. Pero tingnan nyo, Exodus chapter 33, verse number 17. Ito ang sabi ni Moses sa Panginoon. At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, ay wag mo na kaming pasampahin mula rito, sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Simple lang ang hiling na Moses, Lord, kung di nyo kami sasamahan, wag mo na lang kaming ipadala sa lupang ipinangako, bagamat matagal na namin hinihintay. Ang description sa Bible, a land flowing with milk and honey. Yun daw ay term nila para sabing napakasagana. Saan ba naman kayo nakakita ng grapes na kailangan pambuhatin ng 2 tao sa laki? Ang grapes natin yun, gagaganyan eh. Napakasagana. Pero para kay Moses, naunawaan niya, Lord, walang kwenta yon kung wala kayo sa amin. Nawarawa mo ba yun? Nabubuhay ka ba na parang wala lang ang Diyos? O, siya ba ang kahulugan ng buhay para sa'yo? Pinaunawa ng Diyos, even at this early time, kay Moses. At ang tanong niya, paano malalaman na kami yung tao na nakasumpong ng biyaya mo? Kapag kami sagana sa ganitong bagay, kapag narating namin ang mga pangarap namin, kapag kami ang pinakamatagumpay sa lahat, hindi yun ang kanyang sinabi. Sabi niya, ako at ang iyong bayan, hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin upang kami ay maging bukod? Dalawang klase tao sa mundo. Yung mga taong malayo sa Diyos at nagpapatuloy magpakalayo hanggang mapahamak. At yung mga taong bagamat ganun ang buhay dati, pero binago ng Diyos hanggang dumating sa panahon makita nilang hindi namin kayang mabuhay nang wala kay Panginoon. Saan kayo kasama doon? Sabi niya, Panginoon, malalaman lang na kami ay nakasumpong ng biyaya ninyo kung sasamahan ninyo kami. Yun lang. Ibig sabihin, yung biyaya ay ang Diyos mismo. Katangian to ng Diyos, pero yung biyaya ng Diyos at pinakamalaking biyaya niya, siya mismo. Walang kwenta lahat ng biyayang meron tayo kung wala naman ang Diyos. Yun ang main lesson. Kaya, pag tinuloy natin, sabi, at sinabi ng Panginoon kay Moises, akin din gagawin ang bagay na ito na iyong sinalita sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. Binanggit na naman yun. Ang dahilan lang, kaya gagawin ng Diyos yung hinihingi ni Moses dahil nakasumpong siya ng biyaya sa paningin ng Panginoon. At ganun ang panalangin natin. Hindi ko mo matagal kang manalangin. Sabi mo, sasagutin ng Diyos ang panalangin ko. Biyaya ng Diyos yan ko, sasagutin niya. Kalooban niya yan. See? At ang sabi niya, at ikaw ay aking nakilala sa pangalan. Sa Bible, pag sinabing nakilala, hindi lang yung anong pangalan mo, andun yung pag-ibig. Personal ang kaugnayan ni Moses sa Diyos. Ikaw ba merong ganong personal na pagkakilala? O nagpapatuloy ka lang na, basta sama-sama lang ako dito. Dami naman, di naman ako mapapansin. Alam ng Diyos kung sino yung sa Kanya. Huwag kang magbaliwala sa biyaya ng Diyos. At sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kalwalatian. Nakita niyo yan? Ang biyaya ng Diyos, nagdadala sa atin para makilala ang Diyos at lalo pang gustong makilala ang Diyos at lumalim sa Kanya. Ibabalik ng Panginoon yun kung totoong anak tayo ng Diyos. Kung dumating na tayo sa panahon na lalamig tayo o wala na tayong gana sa Diyos at lahat na ng ibang bagay, may panahon tayo sa Diyos o wala tayong panahon, ibabalik ng Panginoon kung totoong anak niya. Maliban na lang yung sinasabing nagpapanggap lang. At huwag tayo masyadong pakayabang, tiyakin natin, lumapit tayo sa Panginoon. May ginagawa bang gano'n ng Diyos sa buhay natin? Maliwanag, even in Old Testament time, ang biyaya ng Diyos pinamalas niya. In fact, kahit nga sa tao lang, anong mararamdaman mo sa taong nagpakita ng magandang bagay sa'yo at nagulat ka? Anong unang damdamin mo? Out of nowhere, wala namang okasyon, pero sabi, gusto kitang gawa ng mabuti at eto para sa'yo. Anong mararamdaman nyo? Magugulat, matutuwa, papasalamat sa tao yun. In fact, yun ang naramdaman ni Ruth in Ruth chapter 2, verse number 10. Tatandaan nyo si Boaz ang mayaman, asyendero
Si Ruth, taga-ibang bayan, para masuporta ng kanyang mother-in-law, kailangan niya magtrabaho. Hindi siya taga-Israel. Pero sabi ni Boaz, sige, huwag mong intindihin, huwag ka matakot. Sinabihan ko mga taon ko, hindi ka nila hahadlangan, kunin mong makukuha mo. Ang reaksyon ni Ruth 2:10, nang magkagayoy, nagpatira pa siya at yumukod sa lupa at nagsabi sa kanya, bakit ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, nalilingap mo ako, dangan ako'y taga-ibang lupa. Kung tayo natutuwa at nagpapasalamat sa taong nagpakita ng kabutihan sa atin, magandang trait, pero minsan sobra rin yung tinatawag sa ating mga Filipino na meron tayong utang na loob. Yun yung pagtanaw natin ng utang na loob. Ang problema, minsan buong buhay mo hindi ka makalaya sa utang na loob. Pero kanino ba tayo talagang may utang na loob? At kanino tayo dapat nagpapasalamat ng gusto? Wala na ba yun? Kung sa tao, ganun tayo na lang makapagpasalamat. Bakit sa Diyos? Hindi. Maintindihan naman niya yan Nababasa ng Diyos ang puso natin. Isa sa mga pinakapaborito kong passage pagdating sa biyaya, dito in-exemplify yung biyaya ng Diyos. Pero ito, biyaya ng tao is in 2 Samuel chapter 9. Ito ay kwento ni King David. Minsan, nag-iisip-isip itong si King David at alam mong nilagay ng Diyos ito sa kanyang puso. Bakit? Sabi sa 2 Samuel chapter 9, simula sa verse 1. At sinabi ni David, may nalalabay pa ba sa sangbahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan ang kagandahang loob dahil kay Jonathan? Makikita nyo na itong si Haring David talagang ginawa ng Diyos ng biyaya. Bakit? Kaya niyang ipamalas yung biyaya sa iba. And remember, bagamat best friend dati ni David si Jonathan, pero kaaway naman niya yung tatay nito. Kung ikaw ang nasa ganong kalagayan, maiisip mo ba to? Parang mahirap no? Bahala na sila. Ginawa nila ako masama. Nilagay ng Diyos sa puso ni David. At nung merong isang lingkod na nakausap si David, makikita niyo yung desire ni David. Talagang gusto niyang maibigay yung biyayang yun na galing sa Diyos. Gusto niyang i-extend. Sabi sa verse 3, at sinabi ng hari, wala na ba kayang natitira sa sangbahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan siya ng kagandahang loob ng Diyos? At sinabi ni Siba sa hari, si Jonathan ay may isang anak pa na pilay ang kanyang mga paa. Alam niyo ang kwento dito? Habang nagkakagulo sa palasyo sa panahon ni Haring Saul, may mga kalabang dumating, tumakbo yung nurse nitong si Mephibosheth at naihulog siya, kaya bata pa lang siya, pilay siya. At yun ang kalagayan ng bawat isa. Walang kakayanan. And during those times, lalo na, alam mong mahihirapan siya sa buhay. Lalo na kung walang tutulong sa kanya. Ganun ang naging buhay nitong si Mephibosheth for a long time. Kawawa siya. Walang nagmamalasakit. Pero isang araw, nilagay ng Diyos sa puso ni Haring David para abutin siya. At ang sabi sa verse 4, interesting, at sinabi ng hari sa kanya, saan nandun siya? At sinabi ni Siba sa hari, narito, siya'y nasa bahay ni Makir na anak ni Amiel sa Lodibar. Amazing. Bakit? Yung pangalang Lodibar, una, ito ay napakababang bayan. Pero ang pangalang Lodibar, ang ibig sabihin, walang pastulan. Alam niyo sa panahon ng Israel, napakahalaga ng mga tupa ng nagpapastol. Iyan ang measurement nila kung gaano kakayaman kapag marami kang hayop. Itong lugar na to walang pastulan, walang salita o walang komunikasyon, isa pang kahulugan. Ibig sabihin, ito yung isang lugar na hindi mo mapapansin, hindi mo isipin pupuntahan. Ando dun si Mephibosheth. Pero anong ginawa ni David? Siya ang gumawa ng paraan. Nang magkagayoy, nagsugo ang haring si David at ipinakuha siya sa bahay ni Makir na anak ni Amiel mula sa Lodibar. Hindi ba ganun din tayo? Kung sa atin lang, hindi ka naman lalapit sa Diyos Bakit? Kaya ko naman. Okay, baka nakakatakot. Parang siguro, mixed emotion tong si Mephibosheth. Ba't naman ako lalapit? Yung lolo ko, kalaban niya Baka anong gawin sa akin. Kaya nung pinatawag siya, you could imagine the reaction of Mephibosheth. Hindi mo malaman. May takot, may pagtataka, para bakit ako pinatawag? Ako na lang na natitira sa lahi ng tatay ko And a normal person, maghihigante.
Pero yung David nakaranas ng biyaya ng Diyos. Sabi sa 6, at si Mephibosheth na anak ni Jonathan na anak ni Saul ay naparoon kay David at nagpatira pa sa kanyang harap at nagbigay galang at sinabi ni David, Mephibosheth, at siya'y sumagot, narito ang iyong lingkod. Alam ni Mephibosheth kung kanino siya umaharap. At sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot. Pinawi niya yung takot niya. Sapagkat aking tunay na pagpapakitaan ka ng kagandahang loob dahil kay Jonathan na iyong ama at aking isasauli ang buong lupa ni Saul na iyong ama at sa iyo at ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking dulang. May imagine ba niyang yung panahong yun, magbabago ang buhay niya? In fact, the name Mephibosheth means one who destroys shame. Siya na sumisira ng kahihiyan o end of shame. Hindi niya alam na sa oras na matatapos ang kanyang kahihiyan. Bakit? Kukunin siya ng hari. At sino ang binigyan ng ganong pribilehong sumalo kasama ng hari? Wala. Imagine, ako kung lalagay ko yung aking isip sa sitwasyon ni Mephibosheth, wow, hindi ko akalain mangyayari to. In fact, nung dumating yung panahon na nagkaroon ng labanan at kailangan paalisin ni si David dahil sa pagre-rebelde ng kanyang anak, at nung bumalik si David, pinagsamantalahan ng tauhan ni Mephibosheth, may mga katiwala kasi siya, yung kanyang lupain inangkin. Nung sinabi ni David, paghatian nyo, kasi binigay niya na doon sa tawan dahil sa false report, pero sabi ni Mephibosheth, hindi ko po kailangan yan, masaya na ako, nakita ko kaya. Yung pagmamahal na na-establish sa kanila. My friends and my brethren, that's human relationship. Pero halimbawa ng biyaya. At tingnan nyo ang reaksyon ni Mephibosheth sa verse number 8. At siya'y nagbigay galang at nagsabi, ano ang iyong lingkod upang iyong lingapin akong isang asong patay? Ba't nyo ginagawa sa akin to? Hindi ako karapat-dapat? Ilan sa atin yung nakakita ng sarili natin ganun? O ang nakikita natin lahat ng mga achievements natin? Kaiba to sa lipunan natin na nagsasabing, I deserve this, I deserve that. Pero kung tayo patay dati at binuhay ng Panginoon, alam natin what we truly deserve. Yung galit niya. Kaya lahat ng meron tayo, biyaya ng Diyos. Wow. Kaya nga nung binalik sa akin ng Panginoon, salamat Panginoon. Kapag ka pala pinaranas ng Diyos sa atin yung kanyang biyaya, matututunan din nating maging mabiyaya sa iba. Pero siguraduhin natin muna na meron tayong personal na kaugnayan. That's a very, very beautiful illustration ng biyaya ng Panginoon.